pag-uusapan po natin ito pong panibagong kasong isinampalaban dito kay Vice President Sara Duterte. Okay, makakasama po natin ngayong gabi si former Senator Sonny Trillanes. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at sa ating mga listeners. Okay, unang-una, batiin po muna natin ng maligayang kaarawan si Senator Bato de la Rosa. The floor is yours. Happy birthday po, Senator Bato de la Rosa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ang aking wish nga ay sana magkaroon kayo ng tapang na harapin yung mga akusasyon laban sa inyo. And better yet, pangunahan nyo na, samahan nyo na si Digong doon sa dahig para hindi siya malungkot. Okay. Pero kumusta po ba yung paghahanap dito kay Senator Bato? No? Ano bang update dito? Meron na po bang sighting? Of course, hindi pa natin alam dahil meron bang arrest warrant? Okay, pero kumusta ba yung sighting? Nagtatago eh. Oo. Yan kasi ay nasa kamay ng DILG. At ang maraming pwedeng gawin ang DILG para mahanap at mapanagot ang hindi lang si Bato, no, kundi masyado na maraming fugitive na prominente na talagang hinahanap ng gobyerno. Yan sila Bantag, si Kernel Leonardo, andyan si Bato, tapos ngayon bago si Atong Ang. Ano ba ito? Pero tapos ang ano dito, kumbaga ay nakakabahala nito ay panay naman ang presko ni Secretary John B. Cremulya na parang alam niya kung nasaan itong mga ito, pero wala namang nangyari, no? Kaya nga ang advice ko, unsolicited advice is kung bawas-bawasan ni Secretary John B. Cremulya yung mga presko niya, magkakaroon siya ng mas maraming panahon para tutukan yung paghahanap dito sa mga fugitives na ito. Mukha bang paasa ang dating? Hindi kasi when he speaks, parang masyado siyang sigurado sa sarili niya. And yet, at the end of the day, wala namang napoproduce, wala namang nakikita. Kaya I seriously doubt the capacity netong taong ito kasi baka nauuna lang yung forma at wala naman yung accomplishments. Okay. Pero ito si Bato, no? Matagal na po nawawala eh. Ano po bang plano nyo rito? So, nung huling pag-uusap natin, sabi niya may plano kayong isang pang ethics complaint against him. No? Pero yun ang unang tanong. Pangalawa, tutuloy niyo po ba yun at kailan? Pero yung pangalawang tanong, meron ba talagang dapat ikatakot si Senator Bato? Baka naman nagtatago siya for nothing. Okay. Una, we're counting at least 6 months para that's enough leeway for him na tipong enough na absences na yan to warrant an expulsion or at least a suspension from the Senate. So that would be around May. And kung ano man, kung ang magiging basihan natin, yung 9 months na nawala si Senator Lacson, that would be around July. So we're still weighing kung ano ang mas magandang timing dito. But for sure, ito, nung nangyari kay Senator Lacson, sinat down yung kanyang opisina eh. Yung mga empleyado, syempre out of humanitarian reasons, inabsorb ng Senate Secretariat. Pero for all intents and purposes, hindi na siya nagpa-function. At importante kasi ito very material yung suspension and expulsion na yan. Kasi by 2028, midterm pa lang ni Bato. So pag na-expel siya dyan, pwedeng kumuha ng 13 winning candidates for the Senate in 2028. Di ba? Itong ginawa kasi niya, tumakbo siya noong 2025, nanalo siya, pinagkatiwalaan siya ng boto ng mga kababayan natin na siya ang magre-represent ng kanilang mga hiniing at mga aspirations para sa ating bansa. Pero ngayon, hindi siya pumapasok without any reason at all. Yung kay Senator Lacson, he can always claim he was being politically persecuted kasi may outstanding warrant siya from the cases na final sa kanya ni GMA na he believes he is innocent of. Pero ito wala. So punta tayo sa second question mo is kung bakit siya nagtatago. Your guess is as good as mine kasi
Kahit magtanong-tanong siya sa buong gobyerno, kahit yung mga contacts niya sa PNP, lahat sila magsasabi na walang warrant. Di ba? Sinasabi na yun. So ngayon, anong reason mo? Bakit ka nagtatago? Ano to? Palagay ko, nangunahan ng takot ito. Kasi Kaya pwedeng- kaluskus na lang, kagad, kumakaripas kagad ng takbo. Masyado niyo yatang tinakot kasi naghahanap kayo ng dahilan eh. Baka kayo mismo yung dahilan na takot sa inyo. Okay. Pero ito no, mukhang ito yung game plan eh. What do you think of this? Baka naman nagtatago, tapos kung sakali magkaroon ng pagpapalit ng gobyerno, maupo yung Sara Duterte, syempre lalabas siya. Pero syempre, depende yan kung mangyayari yan sooner or mangyayari sa 2028. But if that is the scenario that he has in mind or he's planning or thinking of, feasible po ba yun? Can he hold out that long? So magtatago siya hanggang 2028. Ngayon kung kakaalyado nila yung mananalo ay hahayaan siyang hindi mahuli. Oo. That is a gamble on his part. Pero, di ba, ang pinakang mas mainam dito ay sana sinasabi niya, he really profess loyalty and devotion kay Duterte, di ba? Hinayaan niya doon sa dahig. Pero nung ginawa nilang krimen, magkabadi-badi sila. Imbis na ganito nagtatago siya at hindi niya makapiling yung pamilya niya, ngayon, doon kasi sa dahig, kita nyo, maya-maya nabibisita ng mga anak niya, ng pamilya niya, hindi kaya mas maganda yon, di ba? Tapos talagang buong tapang niyang hinarap yung ginawa niya. He's ready to face the consequences of his actions. Kasi at some point, supposed to be, pagka ito within the next 2 years, hindi mo matitiis mo, hindi makikita yung pamilya mo. Kasi later on, baka matetempt silang magkita, kung ang tinitiktikan yung pamilya, doon siya mahuhuli, di ba? Mas mahirap. So, oo, mahirap yon. Anyway, yun na nga, assuming there is a warrant. So, talagang, it's a challenge either way. Okay. Sige, puntahan na po natin itong panibagong reklamong isinampan ninyo dito kay Sara Duterte. Okay? Meron po ba kayong matibay na dahilan to secure a conviction? Opo, meron kasi itong nakita naman natin yung nangyari doon sa Quadcom, yung mga liquidation papers na ginamit, yung mga fictitious names, mga ghost employees, well documented yon. It violates lahat ng auditing procedures na sinet ng COA to disburse yung mga confidential funds. Hindi nila dineny ito. Hindi dineny ni Sara. Siya ang head of office. Inako niya ito. So, yan yung sa 650 million. Now, they committed the same modus when she was mayor. Ito na yung 2.7 billion pesos na confidential funds ng Davao City. At para malagay sa proper context, ang annual confidential funds nila doon ay 450 million, which is higher than all the confidential funds of all cities in Metro Manila combined. So doon mo makikita. Talagang cash cow nila itong confidential funds. So the pattern of behavior has been established. 11,000 ghost employees ang nakita ng COA dito as early as 2015, 2016, 2017. Continuous yung kanilang reports. Kaso, dahil naging presidente na si Duterte, hindi na nagkaroon ng tapang yung COA to pursue at ideklarang i-disallow. Pero dito sa confidential funds dito, dinisallow na ng COA. Kaya meron na talagang solid basis. Sa mga ordinaryong employee, pagka meron kang disallowance, ano na yan? That's a sure conviction sa Sandigan Bayan. Yung mga ordinaryong employee at hindi ganito kalaki. So yan yun. Isang kaso pa lang yan. Senator, before we move to the other basis na binabanggit nyo, no? So ito, nabanggit na naman before dito kung gaano kalaki yung confidential fund nila sa Davao City. When you're talking of disallowance, magkano po muli yung disallowed dito sa 2.7 billion confidential funds? Kung ito, kung ang basis natin, yung COA reports from 2015 to 2017, so papasok lang dito yung 2 years sa kanya, umabot ng 400 million per year. Average to across that time, that's 800 million.
Yung disallowed. Yung disallowed. Kasi talagang the same eh. Parehas ng modus, Christian eh. Yung maglalagay sila ng fictitious names, mga ghost employees, yun ang ginagawa nila. In fact, doon sa affidavit ni Las Cañas at ni Matobato, si Matobato mismo meron siyang payslip eh, na binibigyan siya ng pera doon sa confidential funds, kinukuha, dinodraw. Ito, extra allowance sila, bukod pa doon sa binibigay sa kanyang allowance as an asset ng Davao City Police. Kumbaga, talagang ginagamit nila yon for various purposes. 'Di ba? Ano yun eh. Dalawa pa yan meron pang peace and order funds. Yung peace and order funds, iba pa yon. Kasi panibagong liquidation yun. Ang daming anomalyang ginagawa sa Davao City. Bakit nagkakaroon ng surplus yung Davao City? Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin na sa Davao, wala silang maintain na ospital. Yung ospital doon, yung medical center doon, ang nagpopondo nun yung DOH. Tapos wala rin silang university, wala rin silang eskwelahan. Dito sa Metro Manila, yung mga LGUs, may university sila na mini-maintain. Di ba? Yung University of Manila, itong Makati University, di ba? So kumbaga, marami. Ginagastusan niya nung City Hall. Sa Davao City, wala silang ginagastusan kasi yung MSU nandoon sa Davao City, co-located. And ang laki ng subsidy ng IRA ng Davao City, kaya marami silang surplus. So ang ginawa nila para mapera nila ito, ginagamit nila to ng yung peace and order funds plus yung confidential and intelligence funds. Ang average nito mga 1.2 to 1.4 billion pesos per year. So yan yung combined nakakalap nila na. So maraming madidiscover dito. Yung 11,000 ghost employees nga, nira-random check nung COA doon, talagang lahat non-existent. The same way na na-discover doon sa house, yung mga Mary Grace Piatos na hindi talaga nag-exist na mga tao. And they already admitted na talagang fictitious names yung mga yon. So, supposed to be open and shut. Pero yung dito, Christian, ang pinakang clincher dito ay yung ill-gotten wealth. So, sanama namin yon, kasama sa final namin yon, ill-gotten wealth na more than 2 billion pesos na hindi niya dineclare sa SALN, na nakita naman natin doon sa mga bank accounts na nilabas namin noong 2016 pa. Okay, na kinonfirm na yun ng ombudsman. So dito, pagka ill-gotten wealth kasi, pagka sinimula na ng ombudsman yung investigasyon, kukuha sila magre-request sila sa AMLAC ng list of flag transactions ng mga Dutertes, ni Sara at ni Mans Carpio, lalabas yun. At ngayon, pagka ill-gotten wealth kasi, ang kaso mo, ang burden of proof is nasa iyo. Pag na-establish na ng ombudsman na nandito yung pera nga sa bangko mo, pero hindi mo ito na-declare, ngayon, ikaw ang magpo-prove kung saan mo galing itong mga pera na ito. Kung legit. Yun. Yeah. So, kumaga, that's a special law wherein baliktad yung burden of proof. So, nagsiship yan sa akusado. Meron kayo isang binanggit pang dahilan, no? Yung pagtanggap di umano ng pera mula sa drug lords. Ano pong basihan nito? So doon sa same document na yon that we presented noong 2016 pa, nandoon yung mga pangalan ng mga pamilya ng Duterte. Si Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, Kitty, pati nga si Kitty. So yan sila, merong checking binibigay sa kanila, pumapasok sa kanila, cheque na nakapangalan sa kanila, na binibigay sa kanila bawat isa every 6 months. So ang total ito 40 to 50 million pesos every 6 months. At ang galing to, ang origin nito ay si Mr. Sammy Uy, na according do sa testimonya ni Mr. Las Cañas, na ito yung partner ni Michael Yang doon sa Davao City cartel nung mayor pa si Duterte. Itong affidavit na ito na isumitin niya sa ICC, at ito may sinite siya ng mga ilang instances na kung saan nung may pinapatay sila ng mga is either mga testigo o mga karibal na mga kartel, ay nandoon mismo si Sammy Uy sa pagpatay nila. So well documented yung mga yung partnership nila ni Michael Yang.
Bali, meron kayong paper trail, meron dokumento that would show na talaga yung binabanggit yung pera, yung 40 to 50 million every 6 months, galing kay Sammy Uy. Yes. Bakit natin nalaman? Kasi nga nakalagay doon mismo yung may-ari ng account, si Sammy Uy, ang beneficiary ay itong pamilya Duterte. Individually nagre-receive sila ng manager's checks sa pangalan nila. Okay. Pag i-total mo lahat yon, 40 to 50 million every 6 months. At doon sa portion ni Sara Duterte, from 2011 to 2013, she was still mayor of Davao City. Kaya technically, that is bribery kasi ando doon siya sa poder ng mga panahon na yon. At ito, pag kasi sa impeachment trial, Christian, ang ipapatawag mismo yung mga bangko. At yung mga bangko would be forced to show the statement of accounts. Lalabas ito lahat tong sinasabi ko. Pati yung mga photocopy ng mga yung mga photocopy ng mga cheque na sinasabi ko ay lalabas yun. Ngayon, yun ang hopefully magbubukas ng mata ng mga kababayan natin. Plus, pag nakita nila na bilyon-bilyon ang pera ni Sara Duterte at ni Mans Carpio sa kanilang bank accounts, palagay ko ay masisira na yung kanilang pagbabalat kayo na sila ay mga simpleng mga tao lamang. So yung ating goal nyo, to unmask the Dutertes, in particular Sara Duterte. Yes, that's one part, to unmask them. Then the other part is to make them accountable for their crimes. So, Okay. yun. Kasi doon sa ibang naguguluhan, no? So nagsampa kayo ng kaso laban sa Vice Presidente sa Ombudsman. Kasi 'di ba merong argument na hindi, may immunity yan. Pero ang goal nyo rito, magkaroon ng basehan. Tama? Para sa impeachment. Oo. Actually, Christian, untested pa yung theory na yan. Yung theory na yun, opo. Oo, kasi implied lang siya. It's just implied. Pero magbibigay tayong hypothetical example to show that there is no such thing as absolute immunity ng isang impeachable officer. Okay. In a scenario na nagbaril itong isang impeachable officer, isang vice president, ng isang tao sa gitna ng EDSA in broad daylight na nakabidyo lahat, binaril niya. Tapos, ano gagawin natin? Hindi natin siya pwedeng i-detain. Kasuhan. Hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng i-detain. So pag hindi natin pwedeng i-detain, so theoretically, pwede niyang araw-araw pumapatay siya ng isa tao hanggang matapos yung kanyang termino niya. Di ba? So, Dahil may immunity, quote-unquote. Oo. So ibig sabihin nun, ay paano yun? Paano yung pag-duty ng Estado na proteksyonan yung ibang miyembro ng lipunan sa mga ganyang klaseng kriminal? Di ba? So, kailangan pwede silang ma-detain. Hindi sila pwedeng matanggal sa pwesto, pero nakadetini ka. Para mapigilan sila sa paggawa nun. Oh, yes. Ang doon sa Senado kasi, ang nakagawian na immunity, pagka ang penalty ng krimen na nagawa mo ay 6 years and below. Pag 6 years and below, during session, hindi ka pwedeng makasuhan o maaresto. Pero ito, for sure, beyond 6 years yan. Kasi capital punishment yan. So yun po yun. So yun yung isang scenario. Pero syempre magagamit din ito, let's say, para to bolster an impeachment complaint against the Vice President. Tama po ba yan? Yes, yes. So parehas naman ng body of evidence na magagamit dito. And they can go hand in hand at para ma-complement nila yung isa't isa. Pero yung impeachment, administrative in nature yan, ang penalty niyan, maximum matanggal ka sa pwesto. Ito isa criminal naman.